May dalawang uri ng dua. May dua mas'ala at mayroong dua ibada. Ang dua mas'ala, ito yung tinataas mo ang iyong mga kamay. So sa pagdudua ng pagtataas ng kamay, hindi lahat ng pagdudua kailangan natin itaas ang ating mga kamay. Magbigay tayo ng halimbawa. Sa araw ng Friday, ang pagdudua ng nagkukutba sa araw ng Friday, bawal nating itaas ang ating mga kamay. Pati yung nagkukutba, bawal niyang itaas ang kanyang kamay, maliban na lang kung ang kanyang hinihiling ay, Ya Allah, bigyan mo kami ng ulan, ang salatul istisqa. Maliban doon, hindi pwedeng itaas ang kamay. Pangalawa, na bawal itaas ang kamay, after natin magsambayang, after mo magsalam, magdudua ka, bawal mong itaas ang mga kamay mo sa situation na yan. So hindi lahat ng pagdudua, kailangan natin itaas ang ating mga kamay. May mga exempted na araw na kailangan natin itaas ang ating mga kamay doon. So ito ang sinasabi natin, na dapat huwag tayong titigil sa pananaliksik ng kaalaman, pag-aaral, and then pagtatanong. Sabi ng ating mga ulama, wa manzilatuhu minhu aliya fid du'a. Ibig sabihin, ang pagdudua, ang level, manzila ng pagdudua, ito'y napakataas. Gustong-gusto ng Allah ang mga taong nagdudua. Yajidu da'i li ruhihi gadaan wa li nafsihi yadda'mu kiyanuha. Ibig sabihin, ang taong laging nagdudua, makakaramdam siya ng panatag sa kanyang mga puso. Limada, ang sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, na yung puso na wala sa kanya ang pagdudua, na parang isda na walang tubig. Anong ibig sabihin nun? Ang isda, mabubuhay ba pag walang tubig? Hindi. Ganon din yung puso. Hindi siya mabubuhay pag hindi ka nagdudua. So, ang puso natin, ito ay tatakalab. Mama na tatakalab. Tawag dito, papalit-palit ng desisyon, lalong-lalo na ang mga babae. May desisyon kayo, mamaya, ang bilis magpalit ng mood. So, ibig sabihin, yung puso natin, mabilis yan magpalit. Mabilis yan, lalong-lalo na sa mga desisyon. Minsan, nagsasabayan ka, ngayon hindi na. Dati nag-hijab ka, ngayon hindi na. So, ibig sabihin, dapat ingatan natin ang ating mga puso, hindi lang sa pagmamahal. Okay? Hindi lang sa jowa. Or pag sa jowa, iniingatan mo yung puso mo. Pero sa pagsabay, hindi. So, ibaliktad. Baliktad ang gano'n na gawain. So ngayon, ano ba ang maidudulot, kainaman, kapangyarihan na makukuha natin sa pagdudua? Unang-una dito sinabi ng mga ulama na ad-dua isti'anatun min ajizin da'ib. Ito ay makakatulong sa mga taong mahihina. Kung sa tingin mo sa sarili mo na mahina ka, halimbawa sa pag-aaral, hindi mo kaya. Sa tingin mo na hindi ka papasa. Sa tingin mo na mayroon kang task, hindi mo kaya, na wag mong iwanan ang tinatawag na pagdudua. Dahil sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha sa'alaka ibadi anni, fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an. Ya Muhammad, sabihin mo sa kanila, na pag nagtanong sila patungkol sa akin, na ako ay napakalapit mula sa akin mga alipin. Ang Allah, napakalapit ng Allah sa atin. Anong sabi ng Allah? Wa nahnu akrabu ilayhi min hablil warid. Alam niyo ba yung ugat natin sa leeg? Ito yung pinakamalapit sa tao. Pero mas malapit ang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin kaysa sa ugat natin sa mga leeg. So isti'anatun min ajizin da'ib. Nakakatulong ito sa tao na mahina. Kaya nga si Mu'adh bin Jabal, tinuruan siya ng Rasulullah. Sabi niya, Ya Mu'adh, pagkatapos mong magsambayang, na wag mong kakalimutan ng dua na ito. Ano yun? Allahumma a'inni ala dikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tulungan mo ako mula sa pasasalamat sa mga binibigay mo sa akin at magandang pagsamba at tawag dito wa husni ibadatik, magandang pagsamba. Ibig sabihin, kailangan nating humingi ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung pinaka-importante. Kaya nga sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na inna rabbakum hayyun karimun yastahi min abdihi an yarfa ilayhi yadayhi fayurudduhuma sifran. Ang Allah, buhay at mapagbigay at nahihiya. Tingnan ninyo nahihiya ang Allah mula sa kanyang alipin
na pag itinaas niya ang kanyang kamay at hindi ibibigay ng Allah yung hinihiling mo. Ibig sabihin, pag once na humiling ka sa Allah, natandaan mo na automatic na yan ay ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi pa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ma ala dakhril ard min rajulin muslim yad'u Allah bida'watin illa atahu Allah iya. Walang Muslim dito sa mundo na magdudua ng isang dua maliban na ito ay ibibigay sa kanya ng Allah. Aw kaffa anhu min su'i mithliha. Ito yung nangyayari. At ito yung realidad. Na pag mayroong isang tao na kagawa sa atin ng masama, ipinagduduan natin ng sobra dun sa kanyang ginawa. Either na ito ay mali. Pinagsabihan ka lang ng masama na pinagdua mo, sana mamatay ka na. Ito ay bawal. Niloko ka lang, hindi ka lang pinakasalan, nasabi mo sana tamaan ka ng kidlat. Hindi pwede yan. Sa Islam, kung ano ang ginawa sa'yo, yun lamang ang ibabawi mo. Wa in akabtum, fa'ukimu, bimithli ma ukibtum bihi. Wala in sabartum, fahuwal khayrul lisabirin. May nagtanong kay Sheikh Abdul Razak, na sabi niya, Ustad, isa sa mga ulama sa Saudi, nag-a-apply ako ng trabaho, bali yung presidente namin, yung papel ko pinunit niya. Dahil sa galit ko, nagdua ko na sana punitin din siya ng Allah. Ibig sabihin, yun yung kanyang dua. Sabi niya, after 3 years, na yung sakyan na sinasakyan niya, nakabangga sa pader at walang natira sa katawan niya. Hindi siya napaliguan kasi tawag dito, nalumpat na. Basag yung kanyang katawan. Sabi niya, magkakasala ba ako? Dahil yung dua niya, sana mapunit ka rin. Katulad ng pagpunit mo sa papel ko, hindi pwede yun. Kung ano yung ginawa sa'yo, yun lamang yung ibabawi mo. Kung niloko ka, pwede mo rin sabihin na, sana lokohin ka rin. Yun ang pinakamainam. Huwag mong sabihin na, sana mamatay ka. Sana may bumaril sa'yo. Hindi pwede, magkakasala ka. Sabi ng Allah, kung ano ang ginawa sa'yo, yun lamang ang pwede mong ibawi. Or yun, pwede mong gawin doon sa tao na yun. Kaya sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung ano ang ginawa sa'yo, yun lamang ang gagawin mo, malam yad'u bi'ithmin aw kati'atin. At tatanggapin ng Allah ang ating mga dua. Ang pinaka-importante, yung dua na yun ay hindi mga kasalanan. Sana ya Allah, na mamatay si Sir para ako makapalit sa kanya magturo. Hindi pwede yung ganun. At sa pagdudua, kailangan ikhlas tayo. Tingnan nyo. Mayroong isang lalaki, mayroong 2 asawa. Si Hasana at saka si Rukaya. Alam natin na pag pinag-uusapan ng duaya or pagpaparami ng asawa, gusto-gusto ng mga babae. Ay, mga lalaki pala. Okay. So itong lalaki na ito, 2 yung asawa niya. Ramadan. Actually, Ramadan. Itong nakikita natin na ang boyfriend at saka mag-girlfriend, lagi nagbibisukol yan. Halos hindi magsabayang, basta makapagtawagan lang. My loves, tumawag ka nga, nahihirapan na ako. Ha? Ganito yung mga nangyayari. So ngayon, itong lalaki na ito, every Tarawih, na yung asawa niya 2, si Rukaya at saka si Hasana. So ngayon, kung alam ninyo yung dua, na every nagdudua yung lalaki, nasa likod niya yung 2 niyang asawa, na si Hasana at saka si Rukaya. So sabi niya, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar. Sabi ni Rukaya, bakit hindi nabanggit yung pangalan ko? Ha? Either na 2 silang asawa nung lalaki. Sabi niya, baka bukas, pangalan ko na naman ang maririnig ko dahil alam ko yung asawa namin, may napag-aralan. Hindi ito, hindi niya gagawin na malulugi ako. Pangalawang araw, ganun pa rin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Samantala yung nasa likod, si Hasana at si Rukaya. So ngayon, hindi pinapansin ni Rukaya yung kanyang asawa. Sabi niya, my loves, bakit? Sabi niya, my loves ka dyan. Na 2 kami yung nasa likod ni Hasana, siya lang ang pinagdudua mo. Sabi niya, sa paano? Sabi niya, 2 araw na tayo nagtatarawih. Nagdudua tayo, pangalan niya lang ang binabanggit mo. Dapat isali mo ang pangalan ko. Sabi niya, paano? Sabi niya, ganito, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati Rukaya. Ha? Na either na hindi pwede yun. Kasi yun ay aya. Walang Rukaya sa dua na yun. Lahat yun ay hasana. So may mga situation na dapat ikhlas tayo sa ating
Pagdudua. Hindi mo lang narinig, bakit hindi ako nasali doon? Bakit wala yung pangalan ko doon? Hindi. Pati ba sa dua, magsisilos tayo? Ha? Minsan yung mga babae, pati yung panaginip, pinapagalitan nilang kanilang asawa, samantala panaginip lang. So, ito yung sinasabi natin na hindi pwede. So, ibig sabihin, ang pagdudua na nakakatulong sa taong mahina, or sabihin natin na wala masyadong kaya. Kaya sabi ng mga ulama, lahat ng bagay kailangan positive ka. Huwag mong sabihin na, baka hindi ako papasa. Yun ang magiging resulta. Baka hindi ko kaya, yun ang magiging resulta. Kaya nga sabi ng mga ulama, kung mag-i-intention ka man lang, sana yung pinakamainam. Sana top 1 ako. Pwede kang maging top 2. Sana ako yung maging cum laude. Pwede kang maging second. Kung mangangarap ka man lang, bakit hindi yung pinakamataas? Gusto mo pang mangarap yung pinakamababa? Sana makapasa ako. Hindi. Sana ako yung maging top. Bakit? Pag hindi ka maging top, at least nandun ka sa nakapasa. Kasi kung sinabi mo, sana makapasa ako, paano kung doon ka nakapasok sa hindi? Di problema. So ito yung pinaka-importante na unwi khairan, mag-intensyon ka ng mabuti. Ito yung pinaka-mainam. Pangalawa, ang dua, ito ay ibada. Ano ang ibada? Pagsamba. Tignan ninyo ang karamihan sa atin, hindi niya alam kung ano ang tinatawag na ibada. Sabi niya, ano ang ibada? May pagsamba. Naang pagsamba. Ano ang definition ng pagsamba? Ang definition ng pagsamba na hindi ka pwedeng gumawa ng isang ibada kung wala kang dalil. Ang ibada, hindi ka pwedeng gumawa ng isang uri ng pagsamba kung wala kang dalil mula sa Quran at mula sa Sunnah ng Rasulullah. Ito ang ibada na tinatawag. Hindi yung gumagawa ka ng isang ibada na hindi mo alam kung ito'y tama at mali. Tignan ninyo. Ang bid'a. Alam nyo ba o narinig na ba ninyo ang word na bid'a? Ano ang sinasabi ng mga iba? Mga bago sa Islam. Ibig sabihin, bago. Maraming bago ngayon. Ang bid'a na tinatawag, para malaman natin lahat, kasi dito tayo nagkakaroon ng problema. Ito yung pinakamalaki. Bakit maraming nagbabangayan sa Facebook? Dahil ang karamihan sa mga nagko-comment, hindi nila alam kung ano ang tinatawag na bid'a. Si Ustaz, bid'a na naman. Lahat na lang bid'a. Lahat na lang bago. Hindi ba tag-cellphone bid'a? Ang microphone bid'a? Ang motor bid'a? Kutsara bid'a? Lahat na lang bid'a. Ang bid'a na tinatawag, kapatid, 4 ang definition niya. Una, mayroon nung panahon ng Rasulullah. Ang bid'a na tinutukoy, mayroon nung panahon ng Rasulullah. Pangalawa, pwede nilang gawin. Ulitin ko, take note. Pwede nilang gawin, pero hindi nila ginawa. Ibig sabihin, mayroon ng panahon ng Rasulullah. Pwede nilang gawin, ngunit hindi nila ginawa, and then ginawa mo, yun ang bid'ah. Magbigay tayo ng example. Nung panahon ng Rasulullah, may pinapanganak o wala? May pinapanganak o wala? Mayroon. Pwede ba nilang i-celebrate ang pag-birthday o hindi? Pwede. Ginawa ba nila? Hindi. Ginawa mo, yun ang bid'ah. Maliwanag na example. Ang Rasulullah, ipinanganak ba ang propeta o hindi? Pinanganak. Pwede ba niyang i-celebrate ang pagkapanganak sa kanya? Pwede. Pero ginawa niya? Hindi. Mag-celebrate ka ng Maulid nung Nabawi, ibig sabihin nakagawa ka ng bid'ah. Ibang example. Noong panahon ng Rasulullah, may namamatay o wala? Mayroon. Pwede ba silang magkalduli ng 3 days, 7 days, 20 days, 40 days mula doon sa taong namatay? Pwede. Pero ginawa ba nila? Hindi. Ginawa mo, yun ang tinatawag na bid'ah. Maliwanag yung example natin. Ibang example sa tinatawag na bid'ah. Dahil marami sa atin, ang dua, ibada, pagsamba. So huwag kang gumawa ng isang uri ng ibada kung ito ay walang dalil. Sa panahon ng Rasulullah, sabi natin, mayroong namamatay. Tama. Mayroong inililibing. Tama. Pag mayroong bang inilibing na namamatay sa panahon ng Rasulullah, pwede ba silang magdua ng jamaa? Lahat sila nakadua. Itataas ang mga kamay? Pwede. Ngayon ginawa mo. May namatay, nagdua ka, lahat ng kasama mo doon, itinaas ang kanilang kamay. Anong batas doon? Bid'ah.
Kasi nga, hindi ginawa ng Rasulullah. Ngayon, may cellphone ba nung panahon ng Rasulullah? Hindi siya bid'ah. Mayroon bang sasakyan nung panahon ng Rasulullah? Ang bid'ah na tinatawag, mayroon nung panahon ng Rasulullah. Kaya pag naintindihan mo ito, sino man ang gumawa ng ibada, tayo ang maghahanap ng dalil. Kasi nga, ginagawa mo yan, ano ang basihan mo? Ngayon, idalilan ka, sanginan ka, bamakayan ka, inan agalbagan. Bakit mo ginagawa ang isang ibada na yan? So ngayon, ang dua ay ibada. Min ajalil ibadat, wa a'dami ta'at, wa anfa'il qurubat. Ang dua na isa sa mga dahilan para mapalapit ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. So sa pagdudua, ang pinakamainam na pagdudua ay Arabic. Pero kung hindi ka marunong mag-Arabic, imagindanon mo kung ano yung tribo mo, yun ang gamitin mo. Huwag kang magdudua ka ng Arabic, ni ikaw hindi mo alam anong kahulugan nun. Ang pinakamainam, kausapin mo ang Allah kung ano yung naiintindihan mo. Kasi meron nangyari sa Madina na isang lalaki na sabi niya, bakit wala na akong mata, hindi na ako makakita. Sabi nila, samantala, araw-araw ako nagdudua sa Masjid Nabawi. Sabi ng mga ulama, ano pala yung dua mo? Na yung dua pala niya, na ya Allah, tanggalin mo yung paningin ko. Ibig sabihin, huwag kang mag-Arabi kung hindi mo alam ang kahulugan. Kaya sabi ng ulama, yan pala yung dua mo tinanggal ng Allah. Ibig sabihin, kausapin mo ang Allah sa kung ano paano kanya naiintindihan. Kung maginalaw ka, maginalaw. Kung tausog, mauno-uno ka, ha? Or sabihin natin na sa ibang mga lingwahe, itagalog mo kung kaya mo. Yun ang pinakamainam. Kausapin mo ang Allah kung paano kanya maiintindihan. So ibig sabihin, wa anfa'il qurbat. At ang pinakamainam na pagdudua, alam nyo ba? Na bago ka magsalam sa pagsasabayang, magdua ka sa oras na yan. Ang dua, actually mga kapatid, walang dua after sambayang. Pagkatapos mo magsambayang, walang dua dyan. فَإِذَا كَنَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Yun ang tinuro sa atin ng Allah. Pagkatapos mong magsambayang, mag-adkar ka. Walang sinabi na magdua. So ibig sabihin, after mo magsambayang, walang dua. So ngayon, Ustad, saan tayo magdudua? Before ka magsalam. Dahil sabi ng Rasulullah, sino man ang magdudua before sambayang, tatanggapin ng Allah ang kanyang dua. Ibig sabihin, pag sabi mo ng innaka hamidum majid, na huwag ka munang magdua ka sa oras na yan. Kung maginalaw ka, maginalaw ka. Ya Allah, bigyan mo ko ng isang sakong bigas na ako nang bahala sa ulam niya. Walang problema doon. Pero pag bagsakan ka ng na problema yun. Ha? Ng isang sako. So, ilang kilo yun? So, problema. So, ibig sabihin, kung ang pagdudua ang pinakamainam, kausapin mo ang Allah kung paano kanya maiintindihan. At ikaw, paano mo siya maiintindihan? Kasi ang Allah, lahat ng lingwahe, naiintindihan niya. Chinese ka man, Korean, naiintindihan ng Allah yan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha ng mga salita. وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ شُعُوبًا لِتَعَارَفُوا. Ibig sabihin, maraming tribo para tayo ay magkaintindihan o magkakilala, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ibig sabihin, ang dua, sabi ng Rasulullah, huwal ibada. Ang dua, ito yung pinakamainam na ibada. Ang pagdarasal, ito isang pinakamainam na ibada, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Iyon yung pangalawa. Pangatlo, na kainaman ng pagdudua o magandang maidudulot ng pagdudua sa tao na fihi daf'ul bala, lahat ng masasama na pwedeng mangyari sa iyo, madidipinsahan mo yun. Pero, tandaan natin na, qadar. Anong ibig sabihin ng qadar? May dalawang uri ng qadar. May dalawang uri ng qadar. May qadar na kahit magdua ka pa, hindi na yan magbabago. Kahit mamatay ka pa sa kakadua, hindi na yan magbabago. May qadar naman na pwede siyang mabago. Ano yung qadar na hindi na pwedeng mabago? Ito yung qadar mubram or qadar mutlaq. Ito yung qadar na nakasulat sa Lawhin Mahfud na bago pa tayo likahin sa mundo, tapos na yun. Ibig sabihin kung nakalagay dun na mamamatay ka sa ganito, talagang hindi na yun mababago.
Ito yung makakapatay sa hindi na yun mababago. Ikaw ay magkakaganito, hindi na yun mababago. Ang tinatawag sa qadr na yun ay qadr mutlak or qadr mubram. So ang qadr na ito, nasabi natin kanina na ito hindi mababago ng kahit ng Laylatul Qadr. Hindi niya mababago ang qadr na ito. Ano yung qadr na mababago? Yung qadr muallak, yung isinusulat sa atin ng mga malaika. Pag may isusulat sa iyo ang mga malaika na si ikaw ay pwedeng magkaganito at magdudua ka sa Allah na pwede mong maiwasan ang pangyayari na yun. Pag ikaw ay magdua. Sabi ni Ibn Umar, na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, na man futiha lahu minkum babu du'a, futihat lahu abwabu rahma. Sino man ang tao na laging magdudua, na lahat ng pintuan ng habag ng Allah ay bubuksan sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ang dua ay nakakadipinsa ito sa lahat ng pwedeng mangyari sa isang tao. At ito ang pinakamainam na agimat. Ano ba yung agimat sa Tagalog? Or yun din yung Tagalog niya? Agimat. Tama ba? Agimat mo? Ay, anting-anting. Tama. Magintanong yung agimat. Anting-anting. Na yung dua. Hindi pwede yung maliligo ka ng Ayatul Kursi, maliligo ka ng Suratul Ikhlas, gawain niya ng mga taong musyrik na para magustuhan ka lang ng lalaki, para magustuhan ka lang ng babae, na kailangan mong maligo ng Ayatul Kursi. Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. So ngayon, ang pinakamainam na dua ang itinuro sa atin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Wa ma su'ila Allahu shay'an yu'ta ahabba ilayhi min an yus'al al-afiyah. Ang pinakagusto ng Allah na dua na hihilingin mo sa Kanya, na mapalayo ka sa lahat ng masasama. Ito ay gustong-gusto ng Allah. Na ya Allah, sana pag-ingatan mo ang pamilya ko. Ingatan mo ko ya Allah. Sana ilayo mo kami sa mga masasamang mga tao. Ito ang pinakagusto ng Allah na dua. So wag nating iwanan ang ganitong uri ng pagdudua. Dahil sabi po ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na inna dua, dahil ang dua ay yung pwedeng mangyari ay hindi mangyayari. Sa panahon ni Musa alayhi salam, mayroong isang babae na pumunta kay Musa. Sabi niya, Musa, ilingin mo sa Allah na sana mabuntis ako. Kasi almost sobra 10 taon, 20 taon, hindi siya nabubuntis. So ngayon, nagdua si Musa. Sabi niya, Ya Allah, bigyan mo ng anak ang babae na ito. Anong sabi ng Allah? Ya Musa, tapos na ang qadr ng babae na yan at hindi na siya mabubuntis. So sabi ni Musa, patawad sister, dahil sabi ng Allah, hindi ka na mabubuntis. Pagkatapos ng ilang taon, bumalik ulit yung babae. Ya Musa, hilingin mo sa Allah na sana magkaroon ako ng anak. Ngayon, ganun din ang ginawa ni Musa. Dahil si Musa, direkta, nakakausap niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kallama Allah Musa taklima. So ngayon, ganun pa rin nagsagot ng Allah. Ya Musa, hindi na yan magkakaroon ng anak dahil tapos na ang kanyang qadr na siya ay baog. Ngayon, pagkatapos ng ilang taon, bumalik yung babae, may daladalang bata. Sabi ni Musa, kanino yung anak na daladala mo? Sabi niya, sa akin. Hindi ba't sabi ko sa iyo, hindi ka na magkakaroon ng anak? Sabi niya, oo. Sabi niya, anong ginawa mo? Sabi niya, hindi ako tumigil, magdua. Sabi ni Musa, Ya Allah, hindi ba't sabi mo na ang babae na ito hindi na magkakaroon ng anak? Ang babae na ito hindi na mabubuntis dahil siya ay baog. Anong sagot ng Allah kay Musa? Ya Musa, yung qadr ko na hindi nakakaya sa dua. Natalo yung qadr mula doon sa dua. So ibig sabihin, ang dua, napakalaking halaga sa tao ito mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Yung pwedeng mangyari sa iyo, na hindi yun pwedeng mangyari kung sakaling ipagdudua mo. Pero hindi pwede yung nagdudua ka ng anak, ayaw mo namang mag-asawa. Paano ka magkaroon ng anak kung wala kang asawa? Ya Allah, bigyan mo ko ng kambal. Wala ka namang asawa. Hindi pwede yun. So ngayon, sa pagdudua, marami tayong mali na nagagawa. Bawal na bawal kang magsabi ng inshallah sa dua. Sasabihin mo na, sana makapasa ka, inshallah. Sana, ikaw yung top 1, inshallah. Bawal yun.
Inshallah, ibig sabihin, kung gugustuhin ng Allah at ayaw na ayaw ng Allah, yung hihilig ka sa Kanya at magdadalawang isip ka, kailangan kung magdudua ka, sabihin mo, Amin. Amin. At ang inshallah, pwedeng gamitin sa dalawa at hindi pwedeng gamitin sa dalawa. May pangyayari na hindi pwedeng gamitin ang inshallah. Una sa dua. Dua. Pag sinabi nila, sana makapasa tayong lahat. Sana walang mangyari sa atin. Inshallah. Bawal yun. Ang isagot nyo ay, Amin. Ya Allah, tanggapin mo. Pag sinabi mong inshallah, na kung gugustuhin ng Allah at ayaw ng Allah, yung nagdudua ka at nagdadalawang isip ka. So ngayon, yun yung pangalawa. Una. Pangalawa, yung tapos na. Hindi ka pwede magsabi ng inshallah. Nakapasa ka ba? Bagsak ako inshallah. Hindi pwede yun. Na yung mga tapos na, nagagamitin mo ang inshallah. Nakaatin ka ba sa symposium doon sa STI? Oo, inshallah kanina. Hindi pwede yun. Kaya si Sulaiman alayhi salam, alam niyo ba si Sulaiman? Ilan ang asawa ni Sulaiman? 90 na babae ang asawa niya. Nagmayabag siya. Meron siyang kaibigan. Sabi niya, la'atufan na Layla. Yung 90 na asawa ko, iikutin ko sila lahat, gagalawin ko. Ganun kalakas si Sulaiman. Gagalawin ko isang gabi. Yung 90 na asawa ko, lahat sila mabubuntis, lahat lalaki, lahat makikipaglaban sa Allah, lahat magaling sumakay ng kabayo. Yun ang sinabi ni Sulaiman. Anong sabi ng kaibigan niya? Kul, inshallah. Sabihin mo, inshallah. Sabi ni Sulaiman, bakit ko sasabihin ng inshallah? Gagawin ko na ngayon. Kayang-kaya ko, sabi niya. Sabi niya, sige. Ngayon, anong ginawa ni Sulaiman? Inikot niya ng isang gabi. Yung 90 na asawa niya, ginalaw niya yun ng isang gabi lang. Tapos ano nangyari? Nasabi ng Rasulullah, walang nabuntis maliban sa iisa. Isang babae sa asawa niya nabuntis at yung pinagbubuntis niya kalahati ang katawan. Kaya sabi ng Rasulullah, kung sinabi lang ni Sulaiman, inshallah, mabubuntis niya lahat yun. Wala takulan na li shay'in, inni fa'ilun dhalika gada illa ayasha Allah. Wag mong sasabihin na bukas pupunta ako sa dito, gagawin ko ito, maliban na masasabi mo ang inshallah. Kaya may nangyari sa parang, isang lalaki na mayroong 40,000, bibili ng kalabaw. Sabi nung kaibigan niya, saan ka pupunta? Pupunta ako ng parang, bibili ako ng kalabaw. Sabihin mo, inshallah. Sabi niya, mag-inshallah ka ba? Nandito na yung pira, oh. Hawak-hawak ko na. Ngayon, umalis. Pag-uwi niya, walang dalang kalabaw. Sabi nung kaibigan niya, nasan yung kalabaw? Sabi niya, inshallah, nawala yung pira ko. Doon pa niya sinabi ang inshallah. So, ibig sabihin, huwag nating iwanan ang pagsasabi ng inshallah sa mga mustakbal, yung gagawin pa lang. Pero yung tapos na, hindi pwedeng gamitin ang inshallah. At sa pagdudua, hindi pwedeng gamitin ang inshallah. Dapat lagi mong sabihin, amin. Amin. Amin ang sabihin mo. Huwag mong sabihin na, inshallah, sana maging asawa ko si Kwan. Huwag mong sabihin, inshallah, amin. Amin ang sabihin mo. Tayo ba? So yun yung pangatlo na daf'ul bala. Ibig sabihin, makakaiwas tayo sa mga masasama na pwedeng mangyari sa atin. Pang-apat, na adamul ghadab indallah. Ang tao na mahilig magdua, hindi sila pagagalitan ng Allah. Bakit? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillah yaghdab alay. Sino man ang tao na hindi magdudua sa Allah, pagagalitan siya ng Allah. Kaya wag mong gawin sa loob ng umaga, gabi, hindi ka makapagdua sa Allah. Kaya nga, mayroong isang lalaki na nagtanong kay Hakim. Sabi niya, ya Hakim, kasama ba ako sa mga anak na mabubuti? Sabi ni Hakim, kung ipinagdudua mo ang nanay mo at ang tatay mo, kasama ka sa mga anak na mabubuti. Pero kung hindi mo pinagdudua ang mga magulang mo, kasama ka sa mga anak na masasama. Kaya sabi ng mga salaf, hindi mo mapapantayan yung pagod na binigay sa iyo ng magulang mo. Pag-aruga sa iyo ng magulang mo, maliban sa isang bagay. Ano yun? Sabi ng mga salaf, pag sa loob ng isang araw,
5 beses mo ipinagdudua ang nanay mo at tatay mo, ibig sabihin, nakabawi ka sa pag-aaruga nila sa iyo simula ng bata ka. Ibig sabihin, sabi ng mga ulama, simula nang marinig namin ito, na hindi lang 5 beses namin ipinagdudua ang aming mga magulang, kundi maraming beses. So ngayon, kung gusto mong makabawi sa mga magulang mo, kailangan 5 beses mo sila ipagdua sa loob ng isang araw. So ibig sabihin, Adamul Gadab, hindi tayo pagagalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung pang-apat na maidudulot ng pagdudua sa atin, mga kapatid. Panglima, anna lidua atharun azima. Ang pagdudua, may malaking epekto ito sa tao. Pwedeng mabago ang buhay ng isang tao dahil sa pagdudua. At alam nyo ba, anong pinakamainam na pagdudua? Kung mayroon kang gusto sa sarili mo, yung dua na yun, ipagdua mo sa kaibigan mo. Paano yun? Sinabi ni Imam Nawawi, وَكَانَ بَعْدُ سَلَفْ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَدْعُوا لِنَفْسِهِ يَدْعُوا لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِتِلْكَ الدَّعْوَةِ لِأَنَّهَا تُسْتَجَابُ وَيَحْصُلُ لَهُ مِثْلِهَا. Ang mga salaf, ang mga sahaba, mga tabiin, pag mayroon silang ninanais sa sarili nila, na yun ay ipinagdudua nila sa kaibigan nila. Paano yun? Pag gusto mong makapasa sa board exam, ipagdua mo yung kasama mo sa board exam dahil ang malaika, ikaw ang ipagdudua. Pag sabi mo sa kaibigan mo na, Ya Allah, sana makapasa si ganito. Anong sasabihin ng mga malaika? Sana makapasa ka din. Ibig sabihin, tatanggapin ng Allah yung dua mo sa kaibigan mo, papasa yung kaibigan mo at papasa ka rin. At itong pinakamainam. Kaya nga sabi pa ng ating mga ulama, ang pinakamainam na dua na da'watul gaibu li gaibu. Ang pinakamainam na dua, ipagdudua mo yung tao na wala dito. Ipagdudua mo yung tao na malayo sa iyo. Ya Allah, sana gamutin mo si ganito. Anong mangyayari? Ikaw ang unang gagamutin ng Allah bago yung tao na pinagdua mo. Ya Allah, sana makapasa si ganito. Ikaw ang unang makapasa bago makapasa si ganito. Ibig sabihin, yung dua mo na yun, tatanggapin ng Allah. Pangalawa, ikaw na nagdua, makukuha mo yung dua mo na yun. Kaya sa pagdudua, huwag tayong selfish. Ang pinakamainam, ipagdua mo yung tao sa dua na yun at ikaw ang unang makakuha. Anong pangalawang dalil natin? Si Safwan, na anak ni Abdullah bin Safwan. Sabi ni Abdullah bin Safwan, وكانت تحته درداء قال قدمت الشام فأتيت أبا درداء في منزله فلم أجده ووجدت أم درداء فقالت أتريد الحج العام. Sabi ni Abdullah bin Safwan, pumunta ako sa Siyam para hanapin ko si Abu Darda. Pero hindi ko naabutan si Abu Darda dahil ang naabutan ko ay si Ummu Darda. So ngayon sabi sa akin ni Ummu Darda, gusto mo bang mag-hajj? Sabi niya kay Abdullah bin Safwan. Sabi niya, fakultu na'am. Sabi niya, gustong-gusto ko. Sabi ni Ummu Darda, kalat, fada'allaha lana bi khair. Sabi ni Ummu Darda kay Abdullah bin Safwan, ipagdua mo kami sa Allah na makapag-hajj kami. Tignan niyo ang sabi niya, gusto mo bang mag-hajj? Sabi niya, oo. Idan, ipagdua mo sa Allah na makapag-hajj kami. Dahil sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, da'watul mar'i al-muslim li akhihi bidakhilil ghaib mustajab. Dahil yung dua ng taong Muslim sa kapatid niya ay katanggap-tanggap sa Allah. Pangalawa, inda ra'sihi malak, yung pagdudua mo na yun, mayroong malaika sa ulo mo, muwakkalun, kullama da'a li akhihi bikairin, na lahat ng dua mo na mabuti sa kaibigan mo, kapatid mo, kamag-anak mo, qala al-malakul muwakkalu bihi, ang sasabihin ng malaika na ito na nasa taas ng ulo mo, amin, wala ka bimithl. Yung dua mo, ang mag-aamin na ang malaika at ang sasabihin pa ng malaika, mapapasayo yung dua mo na yan. So ibig sabihin, sabi ni Abdullah bin Safwan, nung ipinagdua ko si Ummu Darda at si Abu Darda, nakapag-hajj din ako. Ibig sabihin, ito yung pinakasama sa mga pinakamalaki na kapangyarihan
or maidudulot kainaman ng pagdudua sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, ang isang Muslim nagtataka. Sabi niya, Ustad, paano ako dua ako ng dua? Hindi pa rin tinatanggap sa akin ng Allah. Ang pagdudua, mayroon sa kanya ang adab. Ano yung adab? Mayroong pamamaraan. Kung gusto mong matanggap ang lahat ng dua na gusto mong ipagdua sa Allah, mayroon itinuro sa atin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya minsan, yung dua natin hindi tinatanggap sa atin dahil mismong tayo, yung pamamaraan ng pagdua, hindi natin alam. May pamamaraan ng pagdua, una, sa pagtaas ng kamay. Pagtaas ng kamay, pag ang hinihiling mo ay magaganda, kailangan ng kamay mo magkadikit. Magkadikit ang mga kamay. Pag ang hinihiling mo naman ay mga makaiwas ka sa masama, kailangan yung kamay mo magkahiwalay. May pamamaraan ng pagdudua. Hindi yung automatic mo na tinaas mo na yung kamay mo. May pamamaraan yan. Pangalawa, na sa pagdudua, na bawal nakatingin ka sa taas. Kailangan sa baba or sa kamay mo. Baka mamaya may butiki, mataiyan ka pa. Okay? So ibig sabihin, pag ang hinihiling natin ay maganda, kailangan magkadikit ang kamay. Pangalawa, kung puro masasama, na sabi mo, Ya Allah, ilayo mo kami sa masama, huwag mo kami parusahan sa impyerno, kailangan ng kamay mo ay magkahiwalay. So ngayon, ano ang tamang pagdudua? Mayroong adab, pamamaraan ng pagdudua para matanggap sa atin ang ating mga dua. Sabi dito, minha an yuftataha dua bihamdillahi wa sana alay. Ito yung problema sa atin. Pag nagdudua tayo, agad-agad kang humihiling. Hindi. Ang itinuro ng mga ulama, puriin mo muna ang Allah. Puriin mo muna ang Allahumma lakal hamd. Allahumma lakal hamdu anta malikus samawati wal ard. Wa lakal hamdu anta mulkus samawati wal ard. Wa lakal hamdu anta nuru samawati wal ard. Bago ka humiling sa Allah, puriin muna ang Allah. Hindi ba't gamitin lang natin ang ating pag-iisip? Hindi ba't ang mga halimbawa sa politician, hindi ba't pag pinuri natin, bibigyan tayo ng pera? Dito lang yun sa mundo. Si kapitan na niya na, mapay kagapitan. Binigyan ka ng 1,000. Kasi bakit? Pinuri mo siya. Paano pa kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala? Pero take note, ang pagpuri sa tao ay bawal. Bawal mo purihin ang isang tao. Nasasabihin mo na, si Kona ito, masya Allah, sobra kagaling. Si Kona ito na malakas ang iba na bawal. Nasabi ng Rasulullah, pag pinuri mo ang kaibigan mo, para mo siyang kinatay. Para mo siyang kinatay. Bakit? Lalaki yung ulo niya. Kasi bakit pinuri mo eh? Ito yung estudyante ko na very good. Anong ginagawa niya? Buong room nililinis niya. Lumaki yung ulo. Namigla na wala pang klase, pumapasok. Dahil pinuri, ibig sabihin, para mong pinapatay yung kaibigan mo. Bawal yan at bawal din natin puriin ang sarili natin. Nasasabihin mo, ay, ang ganda ko pala. Ang gwapo ko pala. Anong sabi ng Rasulullah? Man madaha nafsahu, fahuwa kadhab. Sino man ang puriin niya ang kanyang sarili, sinungaling. Sabi, napakaraming sinungaling. Sabi niya, ako lang pala ang magaling dito, sinungaling ka. Hindi pwede yun. Nasasabihin mo na, tandaan natin, pagwas na makaramdam ka ng pagmamalabis, nang masabi mo sa mga kaibigan mo, kahit sa sarili mo lang, na makaramdam ka, na parang ako lang dito ang pinakamagaling, tandaan mo, mapagmalaki ka. Mapagmalaki ka. So ito ay bawal. Bawal na bawal mo na puriin ang sarili mo. So ibig sabihin, ang pagpuri sa Allah, ang pamamaraan ng pagdudua, purihin mo muna ang Allah. Or either, mag-adkar ka. Mag-adkar. Allahumma anta salam, wa minka salam. Lahat ng mga adkar na alam mo, na mag-adkar ka muna bago ka magdua. Pangalawa, na itinuro sa atin dito ay wassalatu ala nabi. Magsalawat ka muna. Bago ka magdua, nasabihin muna ang Allahumma salli ala Muhammad wa ala li Muhammad. Sa pagsasambayang, ang tahiyat at tahiyatu lillahi wassalawatu wa tayyibatu. Anong susunod dito? Pagsabi mo ng asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, anong susunod dito? Tahiyatul akhir.
As-salatu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad. So ngayon, anong sabi ng Rasulullah? Na sino ang magdua before magsalam ay katanggap-tanggap. Bakit? Inuna mo yung puri sa Allah, nagsalawat ka sa Rasulullah, tapos nagdua ka. Ibig sabihin, ito yung pamamaraan ng pagdudua. Pangalawa, siguro lahat tayo dito or yung iba, nakapagsambayan na sa taong namatay. Pamamaraan ng pagsambayan sa taong namatay. Ilang beses tayo magtakbir? Hindi ba 4? Yung unang takbir, ano ang binabasa natin? Fatiha. Sa pangalawang takbir, ano ang babasahin natin? Allahumma salli ala Muhammad. Tama. Sa pangatlong takbir, ano ang babasahin natin? Dua. Ang dua o ang salawat sa Rasulullah, kailangan laging mauuna bago ang dua. Kaya kung gusto mong tanggapin sa iyo ng Allah ang dua mo, purihin mo ang Allah, pagkatapos, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Ya Allah, sana makapasa ako sa exam. Ya Allah, sana ya Allah yung test paper na parang CCTV, na makikita ko yung mga sagutan. Pwedeng mangyari yan. Pwedeng mangyari. At ang pinaka malaking makakatulong sa tao, lalong-lalo na sa nag-aaral, para makapasa ka sa exam, kung exam bukas, tawagan mo ang nanay mo. Ina, ipagdua mo ako sa Allah na papasa ako. Bakit? Ang dua ng nanay ay tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang iba sa atin, hindi nila ito ginagawa. Automatic. So, ibig sabihin, dapat, una, ma'asana ala Allah. Pangalawa ay, as-salatu ala nabi. So, sabi dito, wa yuqtatan bidalik, sabi ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa ibang riwaya, yung as-salatu ala nabi sa huli. Yung iba naman, ang importante, hindi mo iiwanan yun. So sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, mayroon siyang narinig na rajulun o rajulan yad'u fi salatihi falam yusalli ala nabi. Mayroon siyang narinig na lalaki na nagdudua. Ang problema sa lalaki na ito, hindi siya nagsalawat sa Rasulullah. At alam niyo ba, ang tao na hindi nagsasalawat sa Rasulullah, yan yung taong pinakamadamot. Ang pinakamadamot na tao, yung tao na hindi nagsasalawat sa Rasulullah. Pag narinig niya ang pangalan ng Rasulullah, dapat nagsabihin natin, sallallahu alaihi wasallam. Huwag mo sabihin na, okay. Magsalawat ka sa Rasulullah. Al-bakhil, man dhukirtu indahu walam yusalli alay. Ang madamot, sabi ng Rasulullah, narinig niya ang pangalan ko, hindi siya nagsalawat sa akin. Ibig sabihin, napakaraming madamot. Kung titignan natin. Kaya sabi pa ng Rasulullah, kawawa ang tao na narinig niya ang pangalan ko at hindi siya nagsalawat sa akin. Dahil pag sabi mo sa Rasulullah na sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, na ang sabi ng Rasulullah, ibabalik sa kanya ng Allah ang kanyang kaluluwa at sasagutin ka ng Rasulullah. Pag sinabi mo ng Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kaluluwa ng Rasulullah ibabalik sa kanya at sasagutin ka ng Rasulullah. Pero hindi mo maririnig. Kasi pag marinig mo na, problema yun. Okay? Tayo. So ibig sabihin, narinig ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang lalaki na ito. Nagdua at hindi niya sinabi ang salawat sa Propeta. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ajil hada. Sabi niya, ya Allah, huwag mo munang tanggapin ang kanyang dua. Thumma da'ahu. Pagkatapos tinawag siya ng Rasulullah. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, idha salla ahadukum falyabda bihamdillahi wa thana alayhi thumma liyusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma liyad'u ba'dahu ma sya. Sabi ng Rasulullah sa tao na ito, kung ang bawat isa sa inyo ay manalangin, magdua, puriin muna niya ang Allah, magsabi muna ng subhanallah, alhamdulillah, magsalawat sa Rasulullah, ining bago siya magdua, hindi tatanggapin ng Allah ang dua mo. So ibig sabihin, yun yung una. Kung gusto mong matanggap ang dua mo, yun yung unang pinakamainam na dapat natin gawin ay, tawag dito, gawin natin yung dalawa na yun. Puriin natin ang Allah, pangalawa ay, magsalawat sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, an ya'zim ad-da'i fil mas'ala. Dapat mag-intensyon ka na yung dua mo na yung tatanggapin sa iyo ng Allah. Sabihin mo, itong dua ko na ito tatanggapin ng Allah. Hindi yung magdadalawang isip ka, katulad ng sinabi natin kanina, na hindi pwedeng sabihin ng inshallah. Dahil ang inshallah, bagay na hindi mo alam kung mangyayari o hindi. So nga sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, idha da'a ahadukum falyazim al-mas'ala.
Wala yaqulanna, Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustakrahu lak. Hindi yung sasabihin mo, Ya Allah, kung gugustuhin mo, sana ibigay mo sa akin ito. Hindi pwede yun. Sabihin mo, Ya Allah, ibigay mo sa akin. Ya Allah, tanggapin mo yung dua ko. Ibig sabihin na al-azm fil mas'ala. Talagang sasabihin mo na, Ya Allah, tanggapin mo sa akin ang dua ko na ito. So itong pinakakasama sa para tanggapin ng Allah ang ating dua, ay kailangan tawag dito, mag-intention tayo na tatanggapin sa atin ng Allah ang ating mga dua. So itong buwan ng Ramadan, ang pinakamainam na pagdudua ay mula alaw na hanggang hindi dumating ang oras ng Fajr. Maliban doon sa pag-i-iftar na pagdudua natin, na may mas mainam pa na pagdudua. Bakit? Alaw na ng umaga, sa hating gabi, bababa ang Allah dito sa mundo. Yatanazzalu tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya, hina yabaka fi thuluthil lail akhir. Pero wag nating isipin kung paano siya bababa. Sabi mo, di ba't malaki ang Allah? Paano siya magkakasya? Ang akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, yung hindi nakikita, wag mong isipin. Ba't mo isipin, bakit? Gaano kaya kalaki ang Allah? Sino man ang tao na isipin niya ang anyo ng Allah, nakalabas siya sa Islam. Kafir ka. Bawal yun. Pag sinabing bababa, bababa. Huwag ka na magtanong, paano siya bababa? Paano siya aakyat? Anong sasakyan niya? Paano siya magkakasya dito sa mundo? Hindi pwede yun. Ang Muslim, na kung ano ang sinabi ng Rasulullah, naniniwala kami. Walang pagdadalawang isip. Kaya sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, bababa ang Allah dito sa mundo. At sabi ng Allah, sino man ang tao na hihiling, ibibigay ko sa kanya. Sino man ang hihingi ng tawad, ipapatawad ko sa kanya ang kanyang kasalanan, na kung sino man ang magdudua, ibibigay ko sa kanya ang kanyang dua. So yan ang pinakamainam na oras na kung gusto natin magdua, maliban doon sa pagdudua before tayo mag-iftar sa pagpapasling natin. So yun yung pangalawa, ay ya'zim ad-da'i fil mas'ala. Dapat huwag kang magdalawang isip na kung tatanggapin ba ng Allah yung dua mo, hindi. Dapat sabihin mo, ito ay tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, Allah yasta'jal al-ijaba. Huwag kang magmadali na yung gustong-gusto mo na, yung oras na yun, na automatic na tatanggapin sa iyo ng Allah yung dua mo. Tignan nyo pag mayroon kang dua, halimbawa, nag-board exam ka, hindi ka nakapasa. Ang Muslim, na pag mayroon siyang bagay na ginawa at hindi niya nagawa yun, dapat tanggapin mo yun dahil yun ang makakabuti sa iyo. Ibig sabihin, yun ang desisyon ng Allah, yun ang ibinigay ng Allah, yun ang makakabuti sa iyo. Kaya ka hindi nakapasa dahil makakasira sa iyo yun. Kaya nasabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, la taqulu law fa'altu kada wa kada. Sana kung ginawa ko ito, papasa ako. Sana kung ginanito ko, papasa ako. Sana kung naniwala ko, papasa ako. Hindi pwede yun. Dapat kung nag-exam ka, bumagsak ka, anong sasabihin mo? Qadarallah wa ma syaa fa'al. Ito ay nakatakdir na sa Allah. Ang Allah gagawin niya kung ano ang gusto niyang gawin. Ganito ang Muslim. Huwag mong sasabihin na sana ginawa ko yung ganito. Dahil yung word na sana, nagbubukas ng gawain ni Shaitan. Bakit? Unang-una, hindi mo tinatanggap ang kader. Pangalawa, marami kang pagagalitan. Kayo kasi, hindi ako makapag-study dahil maingay kayo. Sisisihin mo yung mga kaibigan mo. Samantala, yun ang kader na ibinigay sa'yo. So sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqul da'awtu falam yustajabu li. Ang dua, tatanggapin ng Allah ang dua, huwag ka lang magmadali. Nasasabihin mo na, nagdua ako, hindi tinanggap ng Allah. Hindi. Ang dua, may mga dua na pwedeng ibigay sa iyo ng Allah. Ngayon, pwedeng makuha mo mamaya, or next day, or next month, o pwede na doon mo kukuha sa kabilang buhay. Kaya wag na wag tayong magmadali sa lahat ng mga dua na ipinagdudua natin. So hindi yung first year college ka pa lang, nagdudua ka na sana makapasa ako ng board exam. So ilang taon pa? Dapat after mong gumraduate. So ibig sabihin, ang pagdudua, wag tayong magmadali. May mga lalaki naman na gusto nang magkaroon ng duaya, wala pang asawa. Pinapangarap niya, Allah, sana makapag-asawa ko ng dalawa, samantala di isa wala pa. So ibig sabihin, ang pagmamadali, ipinagbawal ng Rasulullah. Ipinagbawal ng Rasulullah. Kaya dito sa mundo, na bawal ang pagmamadali ay gawain ni Shaitan, maliban sa 5. Ano yung 5 na yun? Kasama sa 5 na yun,
ang pag-aasawa ng babaeng walang asawa. Kasama yan sa minamadali. Sabi niya, Ustad, ayaw ko muna mag-asawa. Pero ang problema, nakikipagrelasyon. Samantala, ayaw niya mag-asawa. Ang pag-aasawa na ito'y kasama sa dapat madaliin dito sa mundo. So, ibig sabihin, yung dua, bawal tayo magmadali. Na kung mayroon tayong hiniling, hindi man natanggap ngayon, pwedeng bukas or next day. Sunod dito, Allah yatakallaf as-saj'a fi du'a wala yarfa' sawtahu bihi. Ang pagdudua, hindi pwede yung malakas ang bunganga mo. O yung tawag dito, nakaka-distract sa mga kasama mo. Na magdudua ka, na may mga nakakarinig. Allahumma akbir li dhanbi. Na naririnig ka ng mga kasama mo. Ayaw ng Allah yung taong nagdudua pero maingay. Di ba sa Makkah, kung inshallah, na sana na lahat tayo ay makapunta ng Makkah para makapagawa ng umrah, makapagsagawa ng umrah at saka hajj. Sa Makkah, doon sa Kaaba, na makikita mo dyan ang mga Malaysia, mga Indonesia, kasi tayong Pilipino, dyan tayo gumagayay. Lahat ng nakikita natin ng mga lambingan sa social media, dyan natin nakikita sa kanila. Kaya ang ginagawa ng Bangsamoro naman, na Muslim, na naglalambingan din silang mag-asawa. Kung nagsusuntukan, na may mga music, lagayan natin yan sa mga Indonesia at Malaysia, na akala niya yun ang sunnah. Yung pala, syaitan ang ginagawa na yun. Lahat ng nakikita natin, yung mag-asawa na naglalambingan, kunwari naghahabulan. Masya Allah, anong Masya Allah dun? Sasabihin mong Masya Allah ang lambing niya sa asawa niya. Tapos, si babae na nakaupo, biglang ihiga yung lalaki sa tuhod niya. Masya Allah. Anong Masya Allah dun? Tapos pag nagtatarawi silang dalawa, na nagdudua yung dalawa na kabidyo, sasabihin mo, Masya Allah, na-adapt natin yan sa Malaysia at sa Indonesia. Hindi yan, Masya Allah. Syaitan ang gawain na yan. Na ang paglalambingan na pinapakita sa tao, hindi yan kasama sa sunnah. Ang lalaki dapat iniingatan niya ang asawa niya. Huwag niyang ihayag sa mga tao dahil ang evil eye pwedeng mag-third party. Hindi pwede. Na lahat na lang nakikita mo, Masya Allah. Kumanta lang si Zaira, Masya Allah, ang ganda ng boses. Anong Masya Allah dun? Nakita mo lang pumasok na ang sexy, Masya Allah, ang sexy mo. Anong Masya Allah dun? Gagamitin mo yung Masya Allah sa gawain na lahat ng nakikita mo, Masya Allah. Yung mag-shoot na sa Facebook, binasaan niya ng Quran, Masya Allah, sana ako rin. Anong ako rin? Yung magjowa, nag-imam yung babae sa kanya, tapos nagtatawagan, ay, kinikilig ako. Masya Allah. Anong Masya Allah dun? Ito yung problema sa atin. Na-adapt natin sa Indonesia at saka sa Malaysia na either na ito hindi pwede. Ito hindi pwede. Tayo. So ngayon, sa pagdudua, ayaw ng Allah, yung nagdudua ka pero mayroon kang nadidistract. Hindi pwede yun. Pinagbawal ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, lalong-lalo na ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Allah, udu'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Magdua ka ng mataimtim, tahimik, dahil ayaw ng Allah yung nagdudua ka pero samok ka at nagdi-distract ka. Kung ikaw ay nagkukunot mag-isa ka lamang, hinaan mo lang. Hinaan mo lang ang pagdudua mo, yun ang pinakamainam. Huwag yung napakaingay mo. Na minsan ba na, tawag dito, yung mga kaibigan natin na tulog na nadidistract natin. At ito ay bawal. Ito ay bawal. So, ibig sabihin, na ang pagdudua, kasama dito sa pagdudua, ay kailangan taimtim. Tignan nyo. Mayroong si Imam Ahmad. Kilala nyo ba si Imam Ahmad? Ang unang o ang pang-apat na pinagkukunan natin ng kaalaman. Ang tinatawag nila na Madhab Hanbali. Si Imam Ahmad, alam nyo bang mga ulama? Ang mga ulama, kilala sila sa kanilang mga kitab, pero yung itsura nila hindi kilala. Hindi katulad ngayon na pag marinig natin na sino yan? Kilala ko yun, nakita ko na yan. Dati ang mga ulama, kilala ang kanilang mga kitab, pinag-aaralan ng kanilang mga kitab, pero ang kanilang mga itsura hindi nakita. Kaya isang araw si Imam Shafi'i, doon sa Makkah, siya ang imam. Siya ang imam. Pagpunta ni Imam Shafi'i, yung security guard, bagong na-assign doon. Pagpunta ni Imam Shafi'i, pinigilan niya, oops, bawal ka magsambayang dyan. Yan ay area ni Imam Shafi'i. Hindi niya alam, yung pinipigilan niya, yung imam mismo na si Imam Shafi'i. Sinabi ba niya na, oy, ako si Imam Shafi'i? Hindi.
ang mga ulama, takot sila na baka masabi si Imam Shafi'i mapagmalaki. Sinabi niya si Imam. Ang ginawa niya, umikot siya sa Kaaba, tinignan niya yung security guard, kung busy, and then nagtakbir siya. Sabi niya, ang tigas ng ulo mo. Sabi, hindi ka pwede dyan. Ibig sabihin, hindi niya kilala si Imam Shafi'i. Hanggang sa may nagkaroon ng tawag dito, may nagsuntukan, nakakuha ng chipo si Imam Shafi'i, nakapunta siya dun sa area niya, nagsunna. So sabi ng mga tao, oy, security guard, kilala mo ba sino yung pinipigilan mo? Sabi niya, sino pala? Yan yung binabantayan mo. Yung pinipigilan mo, yan yung binabantayan mo. Sabi niya, problema. Ganito yung mga ulama. Kaya si Imam Ahmad, galing siya ng Baghdad. Mayroong isang lugar na doon siya inabutan ng gabi. So ngayon, gusto niyang magpagabi sa loob ng mosque. So, ang problema, bawal kang mag-standby, bawal kang manatili sa loob ng mosque, sa mosque na yan. Kaya mayroong isang security guard na hindi niya alam na yung lalaki na yun si Imam Ahmad. Sabi niya sa security guard, pwede ba akong manatili dito dahil bukas uuwi ako ng Baghdad? Sabi niya, hindi pwede. Bawal kang mag-standby dito. Umalis ka. Dahil ang trabaho ko, ginagawa ko. Bawal kang mag-standby. Sinabi ba ni Imam Ahmad na ako si Imam Ahmad? Patulugin mo ako dahil ako si Imam? Hindi. Lumabas siya. Lumabas siya na tinutulak ng security guard na hindi niya alam yung tinutulak niya na ulama ng mundo. Yung tinutulak niya. Hanggang sa ibang riwaya, sinipa niya si Imam Ahmad. Sabi niya, umalis ka dito. Hanggang sa may nakakita sa kanya na khabaz. Ano yung khabaz? Nagbibig ng tinapay. Ito yung panadiro. Yung panadiro sa kabila. Ibig sabihin, ito yung kwento ng panadiro kasama si Imam Ahmad. Nung makita ng panadiro, si Imam Ahmad, pero hindi niya alam nakita niya. Sabi niya sa security guard, anong ginagawa mo? Sabi niya, itong lalaki na ito, gusto niyang manatili sa mosque, samantala ito ay bawal. Sabi niya, hindi ganyan ang pagtrato sa tao. Sabi niya, hindi, paalisin mo yan. Nung sabi ni Imam Ahmad, Allahumma magfir lahu fa innahu la ya'lam. Ano sabi niya? Ya Allah, patawarin mo siya dahil hindi niya alam ang ginagawa niya. Ganito ang mga ulama. Nung makita ng panadiro, yung dua na ito ni Imam Ahmad, sabi niya, parang matino kang lalaki. Sabi niya, walang problema, doon ka matulog sa bahay. Ngayon, ginawa niyang bisita si Imam Ahmad. Kinuha niya si Imam Ahmad, dinala niya sa kanyang bahay. Pinatulog niya, binigyan niya pagkain, binigyan ng kwarto. Sabi niya, Imam, sabi niya sa anong pangalan tinawag niya dyan? Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Sabi niya, sige. Ang ginagawa ng panadiro na ito, every hating gabi nagtatahajud. Ngayon, si Imam Ahmad nagising. Narinig niya itong lalaki na ito na nagdudua, umiiyak. Ngayon, tumayo si Imam Ahmad. Nung tumayo si Imam Ahmad, sabi niya dun sa lalaki, sabi nung lalaki kay Imam Ahmad, na-disturbo ba kita sa pagtulog mo? Sabi niya, hindi. Pero sabi niya, bakit bago ka nagdudua, nag-i-istighfar ka muna, pinupuri mo muna ang Allah, bago ka nagdudua? Sabi ng lalaki na ito ang nabasa ko sa kitab ni Imam Ahmad. Tignan niyo ito ang nabasa ko sa kitab ni Imam Ahmad. Sabi niya, paano yun? At-tahliyatu qabla tahliya. Bago ka magdua, na dapat purihin mo muna ang Allah, astagfirullah, astagfirullah, bago ka magdua. Sabi ng lalaki kay Imam Ahmad, alam mo ba kung ano ang sekreto sa dua na ito? Sabi niya, ano? Lahat ng dua ko, tinanggap ng Allah maliban sa isang dua. Sabi niya, ano yun? Ang makita ko si Imam Ahmad. Yun yung sinabi ng panadiro. Lahat ng dua ko, sabi niya, tinanggap ng Allah, pero hanggang ngayon, isang dua ko na lang ang hindi natatanggap. Sabi niya, ang makasalamuha, makita ko si Imam Ahmad. Sabi ni Imam Ahmad, idan, ngayon tinanggap ng Allah ang dua mo dahil ako si Imam Ahmad. Ibig sabihin, at-tahliyatu qabla tahliya. Ang pagdudua na huwag tayong magmadali na kung ito ba ay tawag dito, hilingin sa tatanggapin ng Allah, pwedeng sa ibang taon o pwedeng sa next month or doon ibibigay ng Allah sa tamang panahon na makakabuti sa atin yung dua na yun. Kasi sa isang Muslim, ang pinakamainam, kung mayroon kang dua at hindi tinanggap sa iyo ng Allah, tandaan mo, ito ang makakabuti sa akin, qadarallah wa ma sya
kapayapaan. Tatanggapin ko ito. Ibig sabihin, pero huwag kang susuko. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Baka next year, yung pagkakataon na ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ulitin natin, ayaw ng Allah yung maingay na pagdudua. At yung pagdudua na parang kanta, hindi pwede. Yung nakikita natin sa mga social media, na ginagawa nilang kanta yung pagdudua, lalong-lalo na sa waiter, Allahumma hdina fi man hadait. Na halos, bawal yan. Dapat kung magdudua ka, para mong kinakausap ang Allah. Allahumma hdina fi man hadait. Wa afina fi man afait. Huwag mong gawin kanta. Pati yung Quran, ginagawa mong kanta, pati pa yung dua. Pag humihiling ka ba sa kapitan, Kapitan, bigyan mo ako ng pera. Isampalin ka niya. Pwede mo bang idaan sa kanta? Wala na kaming makain. Sabi niya, baliwata to. Dapat kung hihingi ka, dapat formal. Paano pa kaya ng Allah subhanahu wa ta'ala? Na idadaan mo sa kanta, uri ng pagkanta. Lahat na lang ng pangyayari, kanta. Okay? So hindi, dapat kung magdudua tayo, dapat ano? Parang kinakausap mo Allah. Allahumma gfir li dhanbi wa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hindi yung nakikita mo na may mga imam sa Malaysia, Indonesia, akala mo yun ang tama. Take note, ang batas, ang Quran at saka Sunnah, hindi Malaysia at saka Indonesia. Na lahat na nakikita mo, ginagaya mo. Hindi ganyan ang pagdudua. Ang pagdudua dapat para mong kinakausap ang Allah. Nagmamakaawa ka sa Allah. Hindi ba't ganyan pag magbibigay ka ng liter, nakikiusap ka doon sa MP halimbawa, o doon sa hihingan mo ng tulong, paano pa kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala? So ibig sabihin na kailangan na yung pagdudua, huwag natin idaan sa pagkanta. Sunod dito, istiqbalu da'il kibla, ma'araf ilyadain. Dapat nakaharap ka sa kibla ang pagdudua. Pero sabi natin kanina, na hindi lahat ng pagdudua kailangan nakataas ang kamay. So ngayon, may mga situation na pwede natin itaas lang ang ating kamay. Una, sa pagkukunot. Pangalawa, yung before iftar. Before iftar, bago ka kakain, ang pagdudua dyan, itaas mo ang kamay mo. At mga kapatid, wag na wag yung hahayaan na mag-aadan ng Maghrib na hindi ka nakapagdua. Dapat 5 to 10 minutes magdua ka. Hindi yung nagdudua ka, naka-video call ka pa. Papitayan, relax ka muna, magdua muna ako. Magdudua ka na nga, nakikipag-video call ka pa. Na minsan naman na nagdudua ka pero mayroong sumasay sa harap mo na apat na nandiyan sa harap mo. Ha? Marami ka nito. Minsan nakikinig ka lang. Marami ka nito. Hindi, pag magdua tayo, dapat walang distract. Hindi ba bawal ang maingay? So dapat ikaw rin na magdudua na udu'u rabbakum tadaru'aw wa khufya. Dapat mataimtim at ito ay nakatago na pagdudua. So ibig sabihin, istiqbalul kibla. Masala dito, actually ito yung nangyari sa panahon natin ngayon, yung pagkatay ng manok. Pagkatay ng pato, kambing, baka. Alam nyo ba na pwedeng magkatay ang babae? Hindi lang magkakatay ang mga lalaki. Kaya panahon natin pag walang pandita, hindi tayo makakain ng manok. Ang akala lang ni ilan, lalaki lang ang pwedeng magkatay. Pangalawa, akala nila pandita lang, ustad. Magdadala ng manok kay ustad. Ustad, sumali ka muna. Katayin mo daw. Samantala, pwede rin siyang magkatay. Ang babae, bagong panganak, may bisita, pwede kang magkatay. Ganon din ang lalaki. Ustad ka man o hindi, pwede kang magkatay. Sabihin mo lang ang bismillah. Sabihin mo lang ang bismillah. So, ibig sabihin, ang istiqbalul kibla dito, na dapat sa pagdudua, nakaharap tayo sa kibla. Pero kung hindi ka naman nakaharap sa kibla, wala rin problema. Wala din problema. Pero iwasan natin yung pupunta ka sa ibang lugar, halimbawa sa Bulkiya, pupunta ka sa Masjid Pink o Pink Mosque, tapos itataas mo yung kamay mo, magpa-picture ka pero hindi ka pala nagdudua. I-picture mo daw ako. Samantala hindi naman nagdudua. Isang uring pakitang tao yan. Ito karamihan sa ating ganito. Na halimbawa nagdudua ganyan, picturean mo nga ako, bawal. At sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan, yung mga taong nagtatarawi, na binibidyo nila ang kanilang mga sarili, pasok sa pakitang tao. Pasok sa pakitang tao. Kaya karamihan sa ating ngayon, pag nagtatarawi, kailangan nakaharap, nakalive. Kailangan nakaharap sa kanya yung kamera. Ang ganda ng tayo. Hindi siya nakapokus sa tarawih, doon siya nakapokus sa video. So ito ay pakitang tao. So iwasan natin. Iwasan natin ito mga kapatid. Ibig sabihin, yun yung kasama dito. Sunod dito na al-khusyu wa huduril qalb fi du'a ma'al yakini bil ijaba. Ibig sabihin,
yung pagdudua mo, kailangan may kasamang pagtakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. May kasamang tawag dito, yung puso mo pagpapakumbaba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pwede yung nagdudua ka pero meron sa puso mo na hindi maganda. Mapag-uusapan natin mamaya patungkol sa mga tao na meron siyang mga hindi kinakausap. Tawag dito, mapapasukan natin mamaya. So, ibig sabihin mga kapatid, ito'y napaka-importante na dapat nagdudua tayo. Meron sa atin ang khusyu. Kasama dito, na an yuliha bid-dua wa yukarrir. Kailangan sa pagdudua, kung kaya mong ulit-ulitin mo. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. At ang pinakamainam na dua sa Ramadan ay ang pagsasabi ng Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dahil ang dua na ito na sinabi ng mga ulama, yung mga kasalanan na nagawa mo, buburahin sa Lauhin Mahfud at patatawarin ka ng Allah. Pero kung yung dua mo lang, Allahumma gfirli, patatawarin ka ng Allah, pero hindi niya buburahin sa Lauhin Mahfud. Pero kung ang dua mo ay Allahumma innaka afuwun, ya Allah, katotohanan ikaw ay mapagpatawad, tuhibbul afwa, gusto mo ng tao, humihingi ng tawad, fa'fu anni, patawarin mo ako na yung mga nagawa mong kasalanan ay pupunasin ng Allah sa Lauhin Mahfud at patatawarin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Panghuli dito sa dua na topic natin ay an yatawassala ila Allah ta'ala bi asma'ihil husna. Sa pagdudua na wag mong kakalimutan na idugtong ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hihingi ka ng tawad, ya Allah, ipatawarin mo ako, innaka antal ghafurur rahim. Hindi lahat ng dua mo, innaka antal ghafurur rahim, hindi. Dapat ibagay mo yung isang dua mula doon sa pangalan ng Allah. Halimbawa, kung hihingi ka ng biyaya, ya Allah, bigyan mo ako ng rizq. Ya Allah, bigyan mo ako ng trabaho. Innaka antal ghafurur rahim. Hindi ganun. Innaka antal khairur razikin. Ibig sabihin, ibagay mo yung hinihiling mo mula doon sa pangalan ng Allah. Halimbawa, kung ang hinihiling mo ay makapasok ka ng paraiso, o ang hinihiling mo ay tawag dito, bigyan ka ng Allah ng malakas, ang sabihin mo, ya dal jalali wal ikram. Hindi lang po, ya gapuro ya rahim, ya gapuro ya rahim. At ang pagdudua, na bawal mong sabihin ang ya Rabbi. Ya Rabbi, ang sasabihin mo lang, Rabbi. Huwag mong ipasok ang ya, dahil ang ya ay panggamit sa pangtawag sa malayo. Ya Muhammad, ya Fatima, pagtawag sa taong malayo. So ang Allah napakalapit sa atin. Kaya sabihin mo lang, Rabbi gfirli dambi, Rabbi adkhilnil jannah, Rabbi taqabbal minni. So ibig sabihin, bawat dua natin, idugtong natin kung ano yung nararapat doon sa dua mula sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladina yuliduna bi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Ang Allah, mayroon siyang mga pangalan at itong mga pangalan na ito ay magdua tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala dito. So ibig sabihin, yun yung mga adab mula sa pagdua na tinatawag mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay, so maliwanag. Kung sinong may katanungan doon sa dua na tawag dito, mamaya insyaAllah. So ngayon, papasukin natin yung pangalawang topic. Okay, ikhtisar lang natin, babaan lang natin, para kung may open forum na makapagtanong kayo insyaAllah. So ngayon, yung pangalawa dito, na ano ba ang kainaman ng pagpapatawad? So alam ko sa inyo na hindi mawawala sa tao na mayroong kaaway. Hindi mawawala sa tao na mayroon siyang nakapagsagutan sila. Hindi mawawala sa tao na mayroon siyang karapatan na hindi niya nakuha. Hindi mawawala sa tao na mayroon siyang nadaya. So ngayon makinig ka para alam mo. Una muna dito, pag mayroon kang hindi kinakausap, lahat ng pagsamba mo hindi tinatanggap ng Allah. Tandaan nyo halimbawa ngayon nagpa-fasting ka, mayroon kang kaklase na hindi mo kinakausap. Kapatid mo, nanay mo, hindi mo kinakausap, natandaan mo na yung fasting mo ngayon, hindi yan tinatanggap ng Allah. Saka yan tatanggapin ng Allah pag humingi ka sa kanya ng tawad. So ito ay importante. Ano ba ang kainaman ng pagpapatawad? Ano yung pagpapatawad? Yung tao na ginawa na ang tinutukoy dito, ikaw na ginawa ng masama, hindi yung ikaw na gumawa ng masama. Magkaiba yung humingi ka ng tawad sa ikaw yung magpapatawad. Bakit? Ito yung pinakamahirap
gawain ang magpatawad. Ito yung pinakamahirap. At alam ko na alam ninyo na ito ay isa sa mga pinakamahirap ang pagpapatawad. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na alladhina yunfikuna fi sarra wa darra wal kadhimin al ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yung mga tao na ginagasto nila ang kanilang pera, ito man ay may kaya sila, gipit sila o hindi. Wal kadhimin al ghaid. Ano yung kadhimin al ghaid? Yung galit ka pero kaya mong pigilan ang sarili. Yung galit ka na, pero kaya mong pigilan. Wal afina 'anil nas, at yung mga tao na gumawa sa iyo ng masama, pinapatawad mo. Pinapatawad mo. Sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fuhu an su'in fa inna Allah kana 'afuwan qadira. Ibig sabihin, yung paggawa ng mabuti ng hayag o nakatago at pagpapatawad, ito ay gustong-gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, sabi pa ng Allah, waliman sabara wa ghafara inna dhalika min azmi al-umur. Sino man ang tao na magpatawad mula sa mga taong nagpahiya sa kanya, gipost yung mga picture mo, pinaya ka, gilibak ka, lahat ng ginawa sa'yo, pinatawad mo siya. At nagtiis ka, na yun ang gawain na kapuri-puri sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, mga kapatid, maraming mga hadith na nagpapatunay na pag ikaw ay nagpatawad, kasama ka sa mga pinakamainam na mga tao. Alam niyo ba ang pagpapatawad? Ang pagpapatawad, na alam natin na ito ay isa sa mga gawain na pinakamahirap. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, isang araw, mayroong lalaki na papasok sa muski. Sabi ng Rasulullah, yadkhulu min hadal bab rajulun min ahli al-jannah. Mayroong lalaki sa pintuan na yan na papasok, at ang lalaki na yan ay tao sa paraiso. Ngayon, nagtaka yung mga sahaba. Sabi nila, anong kaya ang gawain ng lalaki na ito? Na bakit dito pa lang sa mundo, sinabi ng Rasulullah, tao siya sa paraiso. Kinabukasan, ganun din. Sabi ng Rasulullah, papasok sa pintuan na yan, ang lalaki na tao sa paraiso. Sabi ni Abdullah bin Amr bin al-As, kailangan kong malaman kung bakit sumaksi o sinaksiyan siya ng Rasulullah na tao siya sa paraiso. So ang ginawa ni Abdullah bin Amr, pumunta siya sa bahay ng lalaki na ito. Sabi niya, kapatid, pwede ba akong mag-stay ng 3 araw sa bahay ninyo? Dahil nag-away kami ng tatay ko at ayaw niya akong pauwiin. Nagsinungaling si Abdullah bin Amr. Kasi gustong makita ni Amr, ano ba yung ginawa niya? Bakit dito pa lang sa mundo, sinabi ng Rasulullah, tao siya sa paraiso? Unang gabi, nasabi ni Abdullah, wala akong nakita. Hindi nagtatahajud, hindi nagdudua, hindi nagpapasting, hindi nagbabasa ng Quran. Ang ginagawa lang niya, magsambayang, magdasal, kumain, matulog. Magdasal, kumain, matulog. Sabi ni Abdullah bin Amr, ano kayang sekreto? Baka bukas ko makikita. Pangalawang araw, hindi pa rin nakita ni Abdullah. Sabi ni Abdullah, kung tutuusin, na mas malakas pa ako magsimba. Yung ibada ko na ginagawa ko, mas malakas. Ngayon, pag-aabot ng 3 araw, na sabi ni Abdullah, kailangan ko nang umuwi. Dahil yung gusto kong makita sa lalaki na ito, hindi ko nakita. Sabi niya, kapatid, magpapaalam na ako sa iyo, humihingi lang ako ng tawad dahil nagsinungaling ako na nag-away kami ng tatay ko. Alam mo ba kung bakit ako pumunta dito ng 3 araw? Sinabi kasi ng Rasulullah na ikaw ay tao sa paraiso. At gusto kong makita ang dahilan bakit ikaw ay tao sa paraiso. Pero wala akong nakita na malaking dahilan para sumaksi sa iyo ang Rasulullah na tao ka ng paraiso. Sabi ng lalaki, kung ano yung nakita mo sa akin, yun ako. Sabi ni Abdullah bin Amr, idan, uuwi na ako. Bigla siya ginawakan ng lalaki. Alam mo ba, ano ang sekreto ko? Sabi niya, ano? Bago ako natutulog, na lahat ng tao na gumawa sa akin ng masama, pinapatawad ko. Sabi ni Abdullah bin Amr, hada alladhi la nutik. Yan yung hindi namin kaya. Yan yung hindi namin kaya ang magpatawad. Kaya sabi niya, isa lang ang gawain ko. Bago ako matulog,
na, Ya Allah, lahat ng nandaya sa akin, nagpahiya sa akin, kumuha ng karapatan ko, Ya Allah, patawarin mo sila. At yan ang lagi kong ginagawa. Kaya baka yan ang dahilan. Kaya sabi ng Rasulullah, tao ako sa paraiso. So, ibig sabihin, napakalaki ng halaga na tinatawag na pagpapatawad, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na irhamu, turhamu, wagfiru, yagfirullahu lakum. Magpatawad kayo dahil patatawarin kayo ng Allah. Ito yung pinakamainam na tao. Bawal na bawal mo sabihin sa kasama mo na hindi ka na makapasok sa paraiso. Hindi ka na patatawarin ng Allah. Mas lalo na balalidusan ka. Impyerno ka, bawal yan. Bawal yan. Bawal na hahatulan mo yung isang tao dahil lang sa isang pagkakamali, nakapatay ng tao, sasabihin mo na siya'y impyerno. Habang buhay pa ang tao, pwede yan makapagtauba. Pwede yan makapagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na bawal mong i-underestimate ang kapwa mo na may nagawa sa'yo at lalong-lalo ng bawal na sasabihin sa'yo ng kaklase mo, oy, sambayan ka man. Oy, magsambayan ka. Unahin mo na ang sarili mo. Ano pakialam mo? Ito nangyayari ito. Oy, ba't hindi ka nag-hijab? Bakit ikaw? Nag-hijab ka ba? Akala mo maganda. Ha? Hindi pwede yun. Sabi ni Abdullah bin Mas'ud, nakasama sa pinakamalaking kasalanan, an yakulu laka ittaqillah fatakul alayka binafsik. Sasabihan ka ng kaibigan mo na, katakutan mo ang Allah, ang isasagot mo, bakit hindi mo unahin ang sarili mo? Di ba nangyayari? Na pag may nag-a-advise sa'yo, bakit hindi niya unahin ang sarili niya? Bakit tayo yung tinitignan niya? May mga taong ganito. Ustad, ikaw bang bumubuhay sa amin? Itong scatter ngayon, na alam nating haram ang scatter. Nung pinag-usapan namin, anong sabi nila? Pinagbabawal ni Ustad ng scatter kasi wala siyang pera. O, pinagbabawal ni Ustad kasi natalo sa scatter. Ano natalo sa scatter? Basta sugal, haram. Hindi pwede yan. Na ginagawa na. Kahit sabihin ko, pera mo yan. Bawal yan. Nasa comment ang link. Makikita mo sa mga vlogger na ito, nasa comment ang link. Yung pala tinignan mo na scammer. So, ibig sabihin, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kaawaan ninyo yung mga tao na nasa mundo, kaawaan kayo ng nasa langit. So, ibig sabihin, ang pinakamainam sa tao, ang magpatawad tayo. Tignan nyo. Alam nyo ba si Aisha? Sinong nakakakilala kay Aisha? Kaano ng Rasulullah si Aisha? Asawa. Sino ang tatay ni Aisha? Si Abu Bakar. Alam niyo ba na dumaan si Aisha ng malaking pagsubok? Ano yun? Mayroong grupo o mayroong isang lalaki kasama dito si Mistah bin Thabit na ang kanilang sinabi si Aisha ay nangalunya. Nyaning bidyala na si Aisha na migyuga. Yun yung hijra papunta ng Madina na si Aisha nakasama siya sa ibang lalaki. At alam niyo ba ano ang kumalat na history sa Madina? Ang kumalat na history sa Madina na si Aisha na asawa ng Rasulullah ay nangalunya. At ang problema, alam niyo ba ano naging problema? Nung marinig ito ng Rasulullah na hindi siya naniwala or nanahimik ang Rasulullah at hinanap niya ang katotohanan kung ano ba ang totoo sa nangyari na ito. Hadithatul ifk. Pati ang tatay ni Aisha na si Abu Bakar na hindi makapaniwala sa nangyari na ito. Hindi ba't masakit na kilala ka ng tao tapos mayroong issue sa'yo na alam nila hindi mo kayang gawin pero naniniwala sila doon? Si Aisha, ang pinakamasakit kay Aisha, na sinabi ng mga tao na siya ay nangalunya, ang problema walang naniniwala sa kanya. Pati ang mga magulang niya hindi naniniwala sa kanya. Pati ang Rasulullah. Hindi naniniwala ang Rasulullah dahil sa pinag-iisipan niya si Aisha ng masama, hindi. Gusto makita ng Rasulullah ang katotohanan. At alam niyo ba na isang buwan, hindi umuwi ang Rasulullah kay Aisha dahil sa nangyari na ito. At sabi ng mga ulama na yung pagsasuffer, pag-iyak ni Aisha na kadat antamut min hadal buka, na parang muntik siyang mamatay dahil sa pag-iyak na yan. Nasasabihin niya, sabi niya kita niya, ya Abi,
Abu Bakar, tatay ko, hindi mo ba pwedeng ipaliwanag sa Rasulullah na hindi ko kayang gawin yung pinagbibintang nila sa akin? Anong sabi ng tatay niya? Ya, Aisha, ang propeta yan, ang Rasulullah. Anong magagawa namin? Ganon din yung nanay niya. Ina, sabi niya, hindi nyo ba pwedeng ipaliwanag sa Rasulullah kay Propeta Muhammad na hindi ko kayang gawin niya? Sabi nila, hindi maniniwala sa amin yan. Halos isang buwan, walang aya, wahi na dumating sa Rasulullah. Halos isang buwan, nagsasapro si Aisha dahil walang taong naniniwala sa kanya. At ito, alam natin na may mga taong ganito. Ngayon, biglang pumunta ang Rasulullah. Alam niyo ba, na bumisita ang Rasulullah kay Aisha habang umiiyak si Aisha. Umiiyak. Na sabi niya, ito yung pinakamasakit. Na sabi ng Rasulullah, Ya Aisha, in kunti akhta'ati fatubi ilallah. Sabi niya, kung nagawa mo yung bintang sa'yo, magbalik loob ka. Isipin mo, na parang yung sa pananalita sa kanya ng Rasulullah, na parang hindi naniniwala sa kanya ang Rasulullah. O sabi naman niya, wa in kunti bari'an, kung katotohanan hindi mo yan nagawa, ipapakita ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ibig sabihin, walang naniniwala sa kanya. Mismo ang asawa niya na ang Rasulullah, hinahanap niya ang katotohanan kung gaano katotoo yung bintang sa kanya na siya ay nangalunya. Dahil ang mga Shia, ang kanilang sinasabi si Aisha ay nangalunya na either na hindi yun totoo. So ngayon, sabi ni Aisha, ang inaasahan ko na lamang, ito ay mapanaginipan ng Rasulullah at makita niya na hindi ako nangalunya. Dahil si Misna bin Thabit, siya ang nagpakalat sa pangyayaring ito. So nung to, sabi ng isang sahaba, na habang nakaupo ang Rasulullah at yung paa ng Rasulullah, nakalagay doon sa paa ng sahaba na yun. Nakabutar, kumbaga nakasanday. Ano ba sa Tagalog yung nakasanday? Ha? Nakapatong. Tama, Masya Allah. Nakapatong. Ngayon, sabi ng sahaba, alam na alam ko na may dumating na aya. Dahil nakaramdam siya na parang ilang kilo, ilang sakong bigas, yung bigat na naramdaman ng sahaba na ito. Dahil ang Quran, pag bumabayad sa Rasulullah, na sobrang bigat. So doon ipinaliwanag ng Allah na al-khabithatu lil-khabithin wa taybatu lit-taybat. Ibig sabihin na bumaba itong aya na hindi pwedeng at hindi kayang gawin ni Aisha yung ibinibintang sa kanya. Tumayo ang Rasulullah. Sabi niya, Ya Aisha, ngayon, dumating ang Quran, ipinaliwanag ng Allah na yung bintang sa iyo hindi totoo. Kaya sabi ni Abu Bakar, anak ko, tumayo ka, magpasalamat ka sa propeta. Sabi niya, bakit ako magpasalamat? Hindi sila naniwala sa akin. Magpasalamat ako sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nung mangyari ito, na si Abu Bakar Siddiq, na si Misna bin Thabit, ang pamilya Misna, na si Abu Bakar, isa sa mga nagbibigay ng pera. Kaya sabi ni Abu Bakar, wallahi, hindi na ako magbibigay ng pera sa mga tao na yan. Hindi ba nangyayaring ganito? Pag yung tao binibigyan mo, hindi siniraan ka lang, hindi puputulin mo yung pagiging mabuti mo sa kanya, wallahi, hindi ko na siya kakausapin. Wallahi, hindi na ako pupunta doon. Wallahi, hindi ko na sila bibigyan. Wallahi, hindi na ako magpapakain. Tayo pa ang nagpapakain, tayo pa ang masama. Hindi ba ganyan ang nangyari? Kaya si Abu Bakar, radhiyallahu anhu, sabi niya, wallahi, la untiku ala mistahin shay'an abada ba'da alladhi qala li Aisha. Wallahi, sabi niya, hindi na ako magbibigay sa kanila. Anong sinabi ng Allah? Nung sinabi ito ni Abu Bakar sa kanyang sarili na sumumba, dahil ito yung tabi'a, nature ng tao, na pag yung gawain mo, na nakagawa na ng masama yung tao sa'yo, puputulin mo yung ugnayan mo sa kanya. Hindi mo na kakausapin, hindi mo na bibigyan, hindi mo na pakukupyahin dahil hindi na kayo nag-aayos, ibablock mo na. Either na yun na hindi pwede. Na isang mali lang ng kaibigan mo, binlock mo na. So ngayon, anong sabi ng Allah? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Abu Bakar, wala ya'ki ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakini wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Sabi ng Allah, huwag kayong manumpa
na puputulin ninyo ang ugnayan ninyo mula doon sa mga tao na binibigyan ninyo dahil lang sa kaunting pagkakamali. Huwag ninyong gagawin ninyong dahilan yun para hindi nyo kakausapin. Puputulin mo ang ugnayan ninyo na samantalang ikaw may kaya ka, na yung binibigyan mo, hindi mo nabibigyan dahil gipos ka, dahil nilibak ka, hindi mo na siya bibigyan. Sabi ng Allah, huwag niyong gawin yan. Huwag niyong gawin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلْيَعْفُ وَلْيَسْفَوْ. Patawarin ninyo sila. Magpasensya kayo. Huwag kayong magtanim ng galit. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Ayaw ba ninyo na patawarin kayo ng Allah? Ito yung sabi ng Allah kay Abu Bakar. Sa aya na ito, ayaw ba ninyo na patawarin kayo ng Allah? Wallahu ghafurur rahim. Dahil ang Allah ay magpatawad. Nung dumating, nakababa ang aya na ito, nung marinig ni Abu Bakar, anong sinabi ni Abu Bakar? Kala Abu Bakar, bala, wallahi, inni uhibbu ay yaghfirullahu li. Sabi niya, bala, sabi niya, totoo sabi niya, gustong-gusto ko na ako ay patawarin ako ng Allah, faraja ila mislahin nafaka, alladhi kana yunfiku alay. At ang ginawa ni Abu Bakar, yung pangako niya, yung sumpa niya, na hindi na siya magbibigay, pinutol niya yon. Sabi niya, magbibigay na ako. At sabi pa niya, wallahi, la anzi'uha minhu abada. Hindi ko puputulin ang ugnayan mo sa kanila. So ito ang pinakamainam na tao. Hindi yung kaunting pagkakamali lang, hindi mo na pinapansin. Niligawan mo lang, hindi ka sinagot, hindi mo na pinapansin. Sa mga lalaki, na wag ko rin, hindi ako nakapasa. Ikaw naman na babae, na pag hindi ka lang pinansin, hindi mo na rin papansinin. Hindi ka, tignan mo si Abu Bakar. Di ba? Puputulin niya kasi nga, nag-accuse sila kay Aisha na sumama sa ibang lalaki na kipagtalik, malala yun. Sumamba si Abu Bakar, pero pinagbawal ng Allah. Bawal na bawal. Na manumpa ka na lang bigla, putulin mo yung ugnayan mo. Dahil sa mga tao na nakagawa sa'yo, magpatawad tayo. Yun ang pinakamainam na magpatawad tayo. Sinabi pa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, lamma su'ila, nung tinanong ang Rasulullah, ayun na si Afdal, sino bang pinakamainam na tao? Nang sabi ng Rasulullah, na ang pinakamainam na tao, na kullu makhmumil qalbi, sadukul lisan. Qalu, sadukul lisan na'arifu, pama maqtulul qalb. Sabi ng Rasulullah, ang pinakamainam na tao, yung hindi sinungaling at maktumul kalb. Ano yung maktumul kalb? Yung madali siyang magpatawad. Kumbaga sa mga babae, marupok. Ha? Alam na niyang niloloko, gusto pa rin niya. Alam na niyang hindi pinapakasalan, sige pa rin siya, marupok. Ganun ba yung marupok? Na kahit na pinapakitaan ka na ng mayroon ng iba, sige ka pa rin. Ibig sabihin, bakit hindi mo yan gawin sa tao na nagpahiya sa'yo? Patawarin mo. Ibaba mo yung sarili mo. Kaya nga sabi ng Rasulullah, hajaru ka li akhika sana, kasabkit dima. Sa loob ng 1 taon, pag hindi mo kinausap yung kaibigan mo, kapatid mo, sino man dyan na nakaaway mo, para mo siyang pinatay. Para mo siyang pinatay. Sinabi pa ng Rasulullah, na la yahilu li muslimin, ay yakjura akaw fawqa 3 layalin. Haram sa taong Muslim na hindi niya kakausapin yung kaibigan niya, nanay niya, tatay niya, nakaaway niya sa loob ng 3 araw. Kailangan sa loob ng 3 araw, magpatawad ka. Kailangan sa loob ng 3 araw, kausapin mo yung tao na nakaaway mo. Hindi yung ginagawa mo, na ihingi ka lang ng tawad pag Eid al-Fitr. Eid Mubarak, patawarin mo lang ako sa mga nagawa ko. Pag afternoon, nilibak mo pa rin. Mayroon pag nangyayari na pagdating ng Eid al-Fitr, hindi ba't nangyayari pag Eid al-Fitr na may mga chat na mga kumakalat na patawad sa lahat ng nagawa kong kasalanan, isip mo sa 10 tao at ibalik mo sa akin. Pag sinint mo sa akin, ibig sabihin na patawad mo na ako. Oh, si Tumini. Sabi niya, bakit 10 tao lang? Lahat ng friend ko isint ko sa kanila. Hindi kanya lang pagiging ng tawad. Na dahil lang sa ibalik mo rin sa akin kung napatawad mo na ako. Ngayon, pag sinit mo sa kanya, ganon din yung chat, ibalik mo sa akin kung napatawad mo na ako. Hindi magbalikan kayong dalawa. So hindi ganon. Dapat sincere ang paghingi ng tawad. At walang katotohanan yung mga kumakalat sa chat na isit mo ito sa 20 katao dahil pag hindi mo isit, mamamatay ang isa sa mga pamilya mo.
Anong ginawa niya? Nagpalod. Palod ka palo. Yan. Naniwala ka naman. Na minsan, na yung kumakalat na chat ngayon ngayon lumindol sa Madina na mag-ibada na kayo. Samantala yung gisita niya, taga Madina. Sabi niya nung naglumindol, hindi nandito kami sa Madina. So ibig sabihin, hindi ganyan ang pagiging ng tawad. Dapat sincere, ikaw mismo. Hindi yung copy-paste. Hindi lahat na nangyayari. Hindi ka tawag nila copy. Si Ustad copy-paste. Ito marami. Akala mo Ustad. Yung pala Ustad copy-paste. So ito yung problema. Na na-inlove ka. Maya, dito na ako. Ito na yung dua ko. Yung maging asawa mo, di pala marunong magsambayan. Dahil copy-paste. Magaling lang sa computer. Hindi na-scam ka. Dapat ang hinahanap ninyo, kagaya namin. Okay? Okay. So ibig sabihin, na sabi pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na makhmumil kalb na attaki annaki la ithma bihi wala bagi wala gilli wala hasad. Ang tinatawag na malinis ang puso niya, walang hasad, hindi marunong magsilos sa mga bagay na hindi dapat ka nagsisilos. Yung huwag mong pilitin na yung kaibigan mo makababa or yung isang gawain na para sa kaibigan mo, kukunin mo. Hindi pwede yun. So, ibig sabihin, yun ang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Tignan ninyo ang laki ng gantimpala ng taong nagpapatawad. Ang taong nagpapasinsya sa mga taong gumawa sa kanya ng masama. Ang taong gumawa sa iyo ng masama, pag pinatawad mo yan, na alam mo ba na ang gantimpala mo na hindi kayang bilangin hindi kayang bilangin ni sino man dyan, ang mga malaika, ang mga tao, di ba? Ano ang gantimpala ng taong nagpapasting? Di ba ang gantimpala ng taong nagpapasting ay ano? Asayi mo, fa'innahu ana ajzi bihi. Ang fasting, ang sinabi ng Allah, siya mismo ang magbibigay. Pangalawa, ang pagsasabar. Ano ang gantimpala ng mga taong nagsasabar? Innama yuwaffasabiruna ajrahum bigayri hisab. Yung mga taong nagtitimpi, masabar, ang gantimpala nila hindi kayang bilangin. At ganun din ang mga taong nagpapatawad. Dapat magpatawad tayo. Yung ilang taon na tawag dito, nangyari na magpatawad tayo. Lalong-lalo na kung namatay na yung tao, magpatawad tayo. Lalong-lalo na pag buwan ng Ramadan, magpatawad tayo. Dahil sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, nasasabihin ng Allah sa mga tao na mayroong hindi kinakausap, na anziru haday, pabayaan muna yung mga tao na yan, na mayroong hindi kinakausap, hindi mo natatanggapin ng Allah ang fasting mo, ang sambayang mo, ang zaka mo, sadaka, umrah mo, hanggat sa patawarin mo yung mga tao na mayroong alitan na nangyari sa inyo. So ngayon, sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Ibig sabihin, ang pagpapatawad, ito ang pinakamalapit na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sino ang pinakamainam sa atin na lagi tayong magpatawad? Idan, ano ba ang resulta maidudulot na maganda ng pagpapatawad? Dahil marami sa atin na laging pinapairal ay ang kibr. So pinaliwanag natin kanina, yung unang pinag-usapan natin, na ang kibr o yung pride na makakapasok ka ng paraiso, pero sabi natin kanina, may dalawang uri na pamamaraan. Papatawad sa iyo ng Allah at pupunasin sa iyo yun sa pamamaraan ng parusa. Kaya minsan, sabi natin kanina, kailangan talaga sa atin magtanong tayo sa mga ulama. Hindi ba yung hadith na narinig natin na ilan ang hinahanap sa babae? Di ba sabi nila 4? Yan ay mali. Walang sinabi ang Rasulullah na 4 ang hanapin sa babae. Pero ang sinabi lang, 4 ang pakakasalan sa babae. Magkaiba yung 4 ang pipiliin mo sa babae sa 4 ang pakakasalan mo sa babae. Pangalawa, alam niyo ba yung hadith na ginagamit nila na 4 daw ang hinahanap sa babae? Na tungkahul mar'atu li 40, limaliha, wa nasabiha, wa li jamaliha, wa li diniha.
Nagsabi nila na apat ang hinahanap sa babae. Maganda, mayaman, malaki ang pamilya, at mayroong agama. So totoo ba na ito yung kahulugan? Hindi yan. Sinabi ni Ibn Hajar, hindi sinabi ng Rasulullah na apat ang hahanapin sa babae. Ang sinabi ng Rasulullah, apat ang hinahanap ng mga lalaki sa babae. Sabi ng Rasulullah, kinukwento ng Rasulullah na mayroong lalaki na pinakasalan si babae dahil maganda. Mayroong lalaki na pinakasalan si babae dahil mayaman. Mayroong lalaki na pinakasalan si babae dahil malaki ang pamilya. At mayroong lalaki na pinakasalan sila babae dahil mayroon siyang agama. Kaya nga sabi ng Rasulullah, Fadfar bidati din sa ribat yadak. Ang piliin mo, may relihiyon. So walang sinabi, kaya nga sabi natin, kailangan wag tayong tumigil sa pananaliksik ng kaalaman. Paano kung yung babae maganda lang, walang relihiyon? Paano kung may relihiyon, pangit naman? Paano na sila? So ibig sabihin, walang katotohanan yun. At wala rin katotohanan na ang matinong lalaki ay para sa o yung sabi natin si ustad ay para kay ustadsa. Si pulis para kay pulis. Si tawag dito, si Hafidul Quran na para dito sa babae na Hafidatul Quran. Walang sinabi na ganyan. Ang sinabi lang, ang matinong lalaki para sa matinong babae. Ang matinong babae para sa matinong lalaki. So ngayon, kaya dapat sabi natin, wag tayong tumigil sa pananaliksik ng kaalaman. So ano ang fawaid? Maidudulot ng pagpapatawad. Dahil alam ko na ito ay pinakamahirap na gawain. Pinakamahirap ang magpatawad. Pero alam mo ba nung sabi ng mga ulama? Tanungin mo ang sarili mo. Matutuwa ka ba? Magiging mayaman ka ba pag namatay yung kaibigan mo na hindi mo siya pinatawad? Tanungin mo yung sarili mo. Mayroon kang nakaaway ngayon, namatay siya. Hindi mo siya pinatawad. Sa tingin mo, ikakayaman mo? Sa tingin mo, ikakabuti mo yun, ikakapasok mo yun sa paraiso? Na mayroon kang kaibigan na hanggang ngayon hindi kayo nag-uusap, hindi mo pinapatawad dahil inagaw niya lang sa iyo yung boyfriend mo. Ha? Na ngayon mag-aaway na kayo? Dahil lang sa kaunting pagkakamali. Sa tingin mo matutuwa ka? Okay. So ibig sabihin, dapat lagi tayong magpatawad. Una dito, ang sabi ng mga ulama, na fil afwi rahmatun bil musi. Ang pagpapatawad ito ay limo. Pagbibigay sa mga taong nakagawa sa iyo ng masama. Yung taong nakagawa sa iyo ng masama, kailangan nating ipatawad. Pangalawa, fil afwi imtitalun li amrillah. Yung pagpapatawad ay parang nagaya mo yung mga order o ginagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, al-afu wasafhu anil akhar bayna sababun lilayli mardatillahi ta'ala. Pag nagpatawad ka, makukuha mo ang habag at magugustuhan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-apat, na al-afu na akrabu lit-taqwa. Ang pagpapatawad, ito yung pinakamalapit na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Panglima, man ya'fu wa yasfahu anin nas, yas'uru birraha an nafsiya. Sino man ang tao magpatawad, na ito yung tao na luluwag ang kanyang puso. Di ba pag hindi ka nagpatawad, laging gapasan ang gagawin ginawa, yung nahihirapan ka sa paghinga mo, dahil may tao na hindi galit ka sa kanya. So dapat lagi tayong magpatawad. Sunod dito, na al-afu na tunalul izza. Yung apo pagpapatawad, itataas ka ng Allah. Ang Allah mismo magtataas sa'yo. Sunod dito, na ang pagpapatawad na sabilun ilal ulfa wal mawadda. Ang pagpapatawad, daan ito para magkaroon ng pagmamahalan. Pagpapatawad sa mga tao. So ito sinabi ng ating mga ulama. Kasama pa dito na al-afu tama'nilatun wasakilatun wasarapun nafs. Ang pagpapatawad na yung puso natin magiging malinis. Yung isip natin magiging malinis. Wala kang kalaban na tao. So ito pinakamainam na tao na lagi siyang magpatawad. Sabi ba dito, bila afwi tuksabur raf'atu wal mahabbatu inda Allah wa inda nas. Ibig sabihin ng pagpapatawad, magugustuhan ka ng mga tao. Bakit magugustuhan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kasama pa dito na al-afu anin nas
nasababun finaili apuillah. Ang pagpapatawad sa tao, makukuha mo rin yung patawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. At panghuli dito, na al-afu na syukrun lillahi ala al-maqdirihi ala a'daika wal musiina lak. Ibig sabihin ng pagpapatawad ay ito ay kasama sa mga gustong-gusto at pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Idan, mga kapatid, huwag nating hayaan na aalis ang Ramadan at mayroon kang tao hindi kinakausap. Humingi ka ng tawad, i-chat mo lang. Mag-voice ka, humingi ka ng tawad sa kanila. Sino man tao na dyan. Dahil huwag nating hayaan na hindi tatanggapin ng Allah ang ating ibada. Huwag tayo magpatalo kay Shaitan. Dahil yan ay programa ni Shaitan para itaas mo ang sarili mo at hindi ka humingi ng tawad sa mga tao. Idan, wanaktabi bihadal qadar, hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.